Nandito kami ngayon sa Barangay Karatagan, Kalinog, Iloilo. Ito ay isa sa mga pinakamalayo na barangay sa buong Iloilo. And karangalan ko na i-present ni Barangay Captain Rolly Lavilla ang kanyang barangay. At pasalamatan na rin ang ating kasama na tumulong para maging payapa ang lugar na ito. Okay, ready, set. Ako kali si punong barangay Role Labella ng Barangay Karatagan, Kalinog, Iloilo. Ako gina-present ko ang amon barangay sa sang una nga panahon. Tama ka budlay ang amon nga sitwasyon diya sa binukid kang Kalinog, Iloilo. Sa pagsulod lang sang kinapasalamatan sa pagsulod sang military, na amat-amat na kaintindi ang tawo, kung ano ang pagserbisyo ka gobyerno kag sa aton nga mga military. Kay ang kabudlayan sang una, hindi gid mahimo matawan ka project ang binukid kung hindi peaceful ang barangay. Okay, subtitle. So, nung unang panahon, sir, mahirap daw yung sitwasyon nila dito sa barangay. So, hindi pa gaanong develop yung kanilang mga barangay. So, nag-start daw mag-develop nung may mga project na binigay dito sa kanila. Okay, Kap. Bigyan mo nga kamo yun muna, Kap. Nasaan ba tayo sa gitna? Kasi nasa gitna tayo ng panay. Nasa bundok sa likod mo. Ano mo nga muna tayo? I-orient Ang mo tayo. doon sa may ginatudlo ko, Kapis, Likod, area sang Kapis, kapas. area sang Kalibo, Aklan. Ang diadapit sa may Kasalpan, Antique. So talagang nasa pusod tayo ng Panay Island. Ang Barangay Karatagan nakaigo sa tunga-tunga kang apat ka syudad. Mm. Bali ang diyang porsyon sa sanguna mga 15 years pa lang ako, ay kung magpabanwa kami, magbakal sang asin, bakal sa mga kinanglanon sa Panimalay, tag isa ka adlaw, duha ka adlaw kang makabalik kami sa amon balay. So, sir, noong unang panahon daw, kapag pumunta sila ng bayan, nakakaabot daw ng 4 na araw bago sila makaabot doon. Since mahirap yung daan, hindi pa wala pang mga transportation like motorcycle. So noon, Kap, itong dinadaanan natin na daan, ano to? Talagang putik pa to. Sa nga hindi pa nakasulod ang project ng gobyerno pagi kay Mayor Francisco Ico Calvo, sa sang una hindi namon makuan na di ang putik dito, haros hindi na maagyan. Putik talaga. Doon Record. doon sa halos ang Carbaw Galikaw gani ang magasapat kung pareho December, November, hindi na maagyan ang daanan. So yung daan dito, sir, umaabot hanggang tuhod. Halos yung kalabaw daw hindi makadaan. So, noong hindi Kalabaw, hindi makadaan. Talagang maputik talaga Yes. pag ganun. Yes, sir. Oh. So nung hindi pa si Mayor Calvo nakapunta dito or hindi pa niya binigay yung project, nahirapan talaga yung mga tao na pumunta ng bayan. So, Ano bang pinagkakakitaan dito, Kap, sa ano nyo? Sa Ang pangita naman sa
hindi pa pasabol ang dalan. Sa sanguna, haros ang tao, waay tan traktor, pala lang. Ginagamit, pala. Pero dito kayo may humayman kayo. Piko. Pero subong sang pasabol ang dalan sa mga gamit, nakakwandang tao, naka-intindi na nga amo diyang kinanglanon permi, mas ang gutom, pasabol na, way na malaka lang tao ga drawat ka bugas sa banwa. Pero subong tama nakataway kay mas malapad na ang mahumayan ng tao dito. Hmm, Ang pagi sa DE, ginatawan kami de pang binhi, mga carrots, saging, mangka, basta duro ang ginatabulig sang taga DE. May mga niyog para nga magnami ang barangay naman de. Tapos pagi kay congressman kay Toto Defensor, dating gobernador si Art Defensor, amo gid ang number 1. Pagsulod ni Mayor Francisco, pagi sa buligay na dang duwa, kami diri sa Barangay Karatagan, amat-amat na masulay ang pangabuhi. Bisan na sa sanguna ang tao diya. Alos lakad lang pa banwa pero subong wala nang pamasahero kay halos nang tanan may mga motor na pangbiyahe. halos tanan may motor. Oo. Yun pala ang nagagawa kap ng ano. Oo. Sige, Tagalog muna. So yung hanap Ano epekto nun? yung hanap buhay nila daw dito noon sir ay palay or at merong binigay na project yung Department of Agriculture kung saan binibigyan sila ng mais, niyog, carrot, at marami pang iba sir. Pero kap, ikwento mo nga muna gaano kagulo dito dati. Noon nandito pa yung pabalik-balik ang tiyo dito. Ang sang hindi sa sanguna, hindi makasulod ang project. Bisan anong ko ka balik-balik sa banwa, may sa kapitol, hindi sila tao ka project kay mabudlay ang mga sa taga Sagwa, mga MPA, haros tanan ginapabombahan. Kagi ka bomba, may linupok. Pero sa pagi sa mga military, sa 12, at sa iba nga insya ka military, sa pagbuligay, kami diya sa barangay, nakaintindi, nga hanggod gid nabulig, ginapasalamatan ko gid ang mga military, kay hanggod gid nabulig na diya sa barangay, nga magtawhay, what is insurgency, what mga linukpanay, what mga karatabo, what mga MP nagasulod. Ako nag-request gid. Sa pagpungko ko nag-request gid kung butangan kang detachment ang barangay. Kay isa lang day ka pataway ka barangay kung may detachment, may military. Kage gid sa bulig ka mga ka 12 kag sa mga military. So nag-start ang gulo dito sir before pa yung project ay hindi makapasok yung mga project dito sir kasi binabantayan ng mga NPA yung mga gustong tumulong sa Barangay Karatagan. So malaki din yung pasalamat ni Kapitan sa 12 Infantry Battalion kasi sila rin yung gumawa ng hakbang para matulungan yung mga tao dito na makapasok yung mga project. At yun, maganda yung barangay ngayon kasi nagtutulungan na yung mga tao, meron na silang mga hanap buhay sa tulong ng mayor, congressman at mga Philippine Army at gobernador sir. Anong maalala mo na encounter na yung dito kasi dito
100% ako, binabalik-balikan kayo dito noon, manghingi ng butaw yung kalaban. Sa pagsugod, pagpungko 2013, matamat na nga gasulod sila. Kaysang 1973, dati may sa mga kapgo man diya. Pero sang pag-abolish ang kapgo, why na, gaamat-amat na sila sunod ang mga rebelde. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ako adto sa Hamindan nga nangayo kay ka bulig nga butangan detachment sa military para mas mataway ang barangay. Kag kung may project dasig lang nga itawan ka kung mangayo kay gobernador. Kag tapos hindi mapasulod ang karsada kung hindi pasabol ang barangay. Pero ito ngayon kapo, napakalayo, sa totoo lang. Oh. Napakalayo ko na napuntahan ng lugar, pero ito napakalayo talaga. Pero meron kayong daan. Sino ito nagbigay ng daan? Pagi kay mayor sa kay gobernador, kay Toto Defensor, kay congressman. Sa sobra namon nga balik-balik, alin sa kamalaman ko, alin sang gamay, ang ginapangayo namon diya sa barangay Karatagan, ang dalan nga magnami ang dalan namon. Ti subong kay pag mayor ni Mayor Iko, manami ang dalan na simentado. May mga kuryente na kami. Yun, kuryente. So ilang taon na subtitle muna. So, nag-start daw sir na maging maganda yung barangay nila noong humingi ng tulong si Kapitan doon sa Hamindan na patayuan ng detachment yung kanilang barangay upang makapasok lahat ng mga proyekto. Katulad ng paggawa ng kalsada, mga hospital dito, kuryente, Eskwelahan. mga school. Yan sir. Tapos itong kuryente, kailan nagkaroon ng kuryente rito? Anong taon? Sang 2023 at 2021 gali sir. Ganon. 2021. Kapag biyag obraman ang karsada, sige sunod ka kuryente. Pag to sa Hilwan, simentado na di ang dalan. May mga eskwelahan may barangay hall, kag sa DNR ka sa Taganiya, nagaburligay ang mga insa ka gobyerno nga masuportaran kami diya, matawaan ka mga project. Kag ang number 1 ang dalan namon. Tama na ka taway di sana tungang gabi kamag lakad-lakad, hindi na kabudlayan. Pareho sa sang una nga hindi pang masiminto ang dalan naman. So, malaki yung pasasalamat ni Kapitan at ng mga tao dito, sir, simula nung may daan na yung kanilang barangay. Kasi anytime, pwede na sila pumunta ng bayan. Yun. At hindi na rin nakakabalik-balik basta-basta yung mga kalaban dito, mga NPA. Hindi na sir, kay sang pag-detachment, tahap man na sanda magsulod, basta may detachment, ang mga pumuyo diya na civilized din sa military. Kung white military, hindi magtaway ang barangay, ang mga pumuyo nalipay gid pagi sa military nga ginbutangan kami detachment, bisan ano oras, sanda maagto sa katamnananda, hindi na mahadlok. Kay sa sang una, kung magagwa ka sa balay mo, hindi lang mapaktan. Basi may linupok, may inaway. Pero pag sugod ka may detachment, tama na kataway ang barangay naman di. Yun. Amo gid ginapasalamatan ko gid sa military. Flag na yun ang detachment ng 12IB. Sir. So, sabi ni Captain, sir, hindi na rin sila natatakot na lumabas anytime kasi may detachment na nga, may mga military. Tsaka hindi na rin natatakot yung mga tao lumabas anytime kasi unlike noon na
takot sila kasi anytime pwede silang bombahin o merong mga armadong militar, sir. Pareho sa akon sang una, ako nagbarangay kapitan. Gintinguan ko gin magbarangay kapitan kay ang kabudlayan dire sa among barangay. Ako mismo siguro naman anyo sa ka rayon tunga-tunga nakaapat ka probinsya ang amon barangay. Haros ako natapusan ko grade 2 lang. Hindi na ako kapasok doon sa grade 3. Amo na pagi lang sa bakas kaga sa ginalantaw sa barangay nga makabulig para matawhay yung tingwaan ko mangin barangay kapitan ako last term ko man tulad kung sino masunod padayonon ang military diya sa amon kaya amo diyang pinaka gawis kong matawhay. So, sinikap daw ni Kapitan na tumakbo bilang kapitan kasi nakikita niya yung hirap ng sitwasyon ng barangay niya noon. So, last term naman ni Kapitan, so sana daw sa next na tumakbo bilang kapitan ay ipagpapatuloy nila kung ano yung nasimulan. Talagang sabi mo gitna ito ng 4 na probinsya, no? Ano ulit yon? Aklan, Capiz, Antique, Iloilo. Ito ang gitna. Oo. Kaya dito talaga ay magulo noon. Pero ngayon makita natin yan. So, iisa-isahin namin yung mga project na binigay ng gobyerno at bilang pasalamat din ni Kapitan kasi patapos na siya pero ito yung kanyang nagawa. Ako si Barangay Kapitan Rory Labilia sa Barangay Karatagan. Sang pormero nga 2013 amo na ang ginpangayo sa DepEd ang eskwela namon kay hindi pang simentado ang eskwela namon sang una. Pero sang 2013 isa ka eskwela nang natindog namon pag 2016 nagdugwang kami isa ka eskwelahan pagi sa DepEd. Amo nang ginapasalamatan ko gid sa DepEd nga madugangan pagid ang amon eskwelahan gi nga maabot sa high school. Kami diya sa Barangay Karatagan bali ang nakatunga-tunga Aglunok, Hilwan, Marandig, Supanga, Mandaripay. Anom ka barangay kami sa Karatagan ang tunga-tunga kung pwede mabuligan ng DepEd nga madugangan na amon eskwelahan. So sabi po ni Kapitan is noong 2013 is hiningi nyo, no, Kap, ang eskwelahan. Then itong eskwelahan na ito, itong Karatagan Primary School is naitayo noong 2016. So yung nakikinabang dito is 3 barangay. Yung barangay ng Aglunok, Karatagan at saka Hilwan. So yung mga elementary, mga nag-aaral mula sa mga ibang barangay na ito is dito rin na pumupunta. So ang hinihiling mo sa ngayon is ang madagdagan pa. Madagdagan ang eskwelahan or madagdagan ang teacher or yung grade year? Ang gusto ko nga buligan gid ang eskwelahan madugangan kagang teacher kay ang grade 4, grade 5 sa Supanga kung hapon maguli ang kabataan lakton pa nila okay lang kung may mga service nga motor pero kung wala ginalakat niya di kung magbagyo amo nang kabudlayan ka mga kabataan naman di. So, ito kasi pinapakita natin yung isang showcase ng whole of nation approach na paano nag-succeed yung whole of nation approach under ng LCAC na kung saan lahat ng ahensya ng gobyerno ay tumulong sa isang lugar na katulad nito na Barangay Karatagan na napakalayo at napakagulo dati. And for the record, yan i-explain ni Captain Magon na ang nagsimula ng lahat paano pumasok dito ay ang detachment. Yes, sir. So bago ko explain, sir, idagdag ko lang muna, sir, yung sinabi po ni Kapitan. So
yung grade school kasi nitong Karatagan series hanggang grade 3 lang, di ba Kap? Kaya yung yung grade 4 at grade 5 is doon pa sa barangay na kung saan is nadaanan pa natin. So hirap yung mga tao po dito na kapag umulan, may bagyo, nahihirapan silang pumunta pa doon para i-continue yung pag-aaral nila. So at that time, so way back 2020, una kaming na reorganizer into maneuver battalion, yung 12 Infantry Battalion from Cadre Battalion. And then pag-deploy namin dito sa area ng Capiz, amin pa dati yung Aklan. Then itong dito sa part ng 3rd, 4th, and 5th District ng Iloilo, particularly area of operation po namin itong municipality ng Kalinog, and dineploy po kami dito sa barangay na ito through the community support program na kung saan is, sabi ko nga kanina, is naglalayong tulungan yung mga mamamayan, maayos yung pamumuhay nila, na mabigyan sila ng seguridad at saka makapagpamuhay ng maayos. So right after the deployment namin is na clear na itong barangay, and saka na pumasok yung mga projects ng provincial government, ng local government, and other national government agencies when the time na ilagay na po yung patrol base, which is that patrol base was requested by the local government unit, especially ng Barangay Karatagan, para mapanatili yung kaayusan na nasimula nung makapag-deploy po tayo, nung mag-clear yung barangay against the influence ng CPP, NPA, NDF. Dugangan ko lang ang ginapasalamatan ko sa Ileco kag sa military, kay kung way kami detachment dia hindi makasulod ang kuryente. Kay subong may mga wifi, pira ka sityo puro may wifi dia. Libre na, pwede may ikaw ka tawag bisan diin, libre na internet. Sa eskwela namon de, libre internet. Kada sityo de may mga wifi, hindi na kabudlayan. Kung diin pa makontak, bisan sa Manila, pwede na kami kadrekta kontak sa cellphone. Amo na lagi na pasalamatan ko sa military, pagi sa CSP, sa taga Ilkak, nga kami diya sa Barangay Karatagan, nakita gid kung ano kami kabudlayan de, kag sa kapigadohon. So isa daw po sa pinagpapasalamat ni Kap na isa sa mga naging malaking tulong po dito sa kanyang barangay is ang kuryente, na at that time po sir na maklear yung barangay, na malagyan na siya ng patrol base or ng detachment, is nagsimula na yung mga proyekto. So sa ngayon is sinishowcase po ni Kapitan na binigyan rin po ng free wifi itong barangay, kung saan hindi lang dito sa sitio proper ng Barangay Karatagan merong wifi, kundi sa iba't iba pang sitio na kung saan is yung mga mamamayan po dito is may mga kamag-anak po na nasa ibang lugar, like for example is doon po sa Manila, at saka meron ding mga nasa abroad. So anytime pwede na sila makapagtawagan, makommunicate nila yung mga kanilang mga pamilya, at saka makamusta man lang yung kanilang mga mahal sa buhay. Ako po si Role Labelia ng Barangay Karatagan. Ako nagpapasalamat sa DNR at saka kay Gobernador, kay pagi sa nabigyan kami ng water system, supply day sa mga barangay. Hindi na mahirap kung saan kukunin ng tubig. Dati ba Kap, ano yung kwan nyo? Saan nanggagaling ang tubig? Doon sa taas, doon sa bundok, mga 3,000 meters. 3 kilometers. Oh. Ginakukunin namin. Kuhain. So araw-araw noon. Oh. Araw-araw. Mag-iigib kayo. Hindi na mahirap kay sige-sige na labas ang tubig dito sa barangay.
So yun yung reservoir nyo, yung nasa Ah. likod. Oh, ay amo na ang reserve water naman. Tapos tingnan nga natin yung laki kanyang mga ano pala nyo, mga pipe nyo, no. So ito. Na dito, pinapakita natin dito sa sa kwento ng Karatagan na dito nagtutulungan talaga yung ano, buong gobyerno. Yan, DENR. Oh, dinar. DNR. Pero paano ka nagre-request noon ng mga ganito? Simula pag clear sa mga barangay, may detachment sa pag pagay sa LCAC, ginapaintindi kami Tagalog kap, Tagalog. nga nga kami manghingi kung saan nga sa gobyerno Mm. ang kailangan doon sa barangay. Number one, water system, kalsada. Amo na ang mas madali kumpara nga wala ka kaming makukuha kung hindi bumigay kay mahirap ang barangay kung what detachment. So talaga ang detachment talaga, inuulit-ulit mo, nung magkaroon ng detachment dito, nagpasukan na dito yung ano, Oh. mga proyekto. Ibang ahensya nagtutulungan Mm. para bigyan kami ng kuryente, tubig, dalan, simentado. Paagi sa amon nga mayor kay gobernador, kay congressman sa DNR nagtutulungan sila para mabigyan kami ng pangailangan doon sa amin barangay. Gaano kalaking kagaanan sa buhay nyo yung may tubig na kayo dito na yung katulad nito, bigay ng DNR sa inyo? Mas maraming salamat sa DNR. Kay kung wala ang suporta sang tubig, nakwat kami na sa sang liligan nga panahon kami bayong container Mm. doon kami sa mga 500 meters doon kami kukunin ng tubig. Layo talaga. Yan ang isang example. Dito natin pinapakita, sino-showcase ang Barangay Karatagan na dito mo makikita na kung nagtutulungan lahat-lahat dahil mapayapa na, ay may mangyayaring maganda para sa mga tao. Doon sa project ng mga ospital, doon kay mahirap sa mga tao dito kay kung magkasakit mahirap mapupunta doon sa siyudad o banwa. Pag-abot doon kung mahirap na mamatay agad, hindi na makatakbo doon sa siyudad. Pero kung magbuntis halos sa daan namata na. Pasalamat kami kay Mayor sa pagis bulig na nga matindugan kami dire ka ongoing mga ospital. Pero pag nandyan na mag-open na ang ospital, hindi na mahirap sa mga pumuluyo dito. Napakalaking bagay yun sa inyo. Malaking bagay na. Napalaki. And ulit-ulitin ko, napakalayo nitong nasa gitna kami ng 4 na probinsya. Antique, Aklan, Capiz, Iloilo. Nandito kami sa Barangay Karatagan. And buti may ospital na dito. Ongoing pa, hindi pa tapos yung ospital. Pero gaano ka-proud, Kap, na nagawa ito sa termino mo na 9 na taon? Patapos ka na eh. Ako nagpapasalamat sa suporta sang gobyerno sa pagay sa LCAC, CSP, sa 12IB, sa mga military nga sa pagpungko ko bilang kapitan, sa handom ko nga magtaway ang barangay sa bulig sang gobyerno, pagay kay mayor, pagay sa kay congressman, sa mga military. Ako gapapasalamat gid nga maging mataway ang barangay
halos tanan ng mga project makasulod na.